Nako, mga sangkay, eto na nga po, ang presidente ng Pilipinas, mayroong matinding babala at mensahe. At ang tanong dito, mga sangkay, ito na nga ba ang magpapabagsak sa mga makakapangyarihang tao sa ating bansa? Hello, what's up, mga sangkay? Nako, ito na. Presidente ng ating bansa, si PBBM, mayroon pong mabibigat, no? Mayroon pong mabibigat ang Marcos administration ngayon na mensahe laban po, mga sangkay, sa mga taong nasasangkot. Lalong-lalo na po itong tungkol po dito sa mga sabungero, no? At alam naman po natin kung sino po yung nabibit-bit na pangalan, mga sangkay. Medyo ano to, medyo labanan po ito ng mga makakapangyarihan na tao, no? Ngayon sa ating bansa. At ang Pangulo ng Pilipinas, Marcos po yan, hindi po yan magpapatinag, mga sangkay. Okay, ngayon, pag-usapan po natin yan kasi may babala ang presidente natin, no? Anyway, before we start, guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.52 million subscribers na. Road to 2 million subscribers na po tayo. Kaya naman kung ikaw ay hindi po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ngayon din, guys, sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto na nga. Talaga nga namang ano to, matindi ito, mga sangkay. Kasi ayon po sa report, walang sasantuhin ang presidente. Walang puprotektahan na mga taong may kasalanan, mga sangkay. Regarding po ito, no? Sa mga nawawala na mga kababayan po natin na mga sabungero. Nakakaano to, mga sangkay, actually nakakakilabot kung babalikan po natin ang istorya sa kanila. Nakakakilabot, mga sangkay, kung paano napabayaan ito. Ang tanong ko nga diyan, mga sangkay, bakit noon pinabayaan ito? 'Di ba? Ibig sabihin, ganun ka makapangyarihan. I'm not saying ito po ay si Atong Ang. Pero siya po kasi ang tinuturo, mga sangkay. Pero sabi ko nga, ibig sabihin, ganun ka makapangyarihan ang kung sino mang taong to. Kasi hindi po umusad yan nung panahon ni PRRD. 'Di ba? Even the former president, guys, napagalaw. Tingin ko lang. Kahit po ang dating Pangulo, walang nagawa, mga sangkay. Kita nyo? Kailan nangyari na gumalaw na ito? Panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ganyan po kaangas ang nangyari, mga sangkay. Ngayon, ito, pakinggan po natin. Sasantuhin ang Pangulo, Walang sasantuhin ang Pangulo ayon sa report, mga sangkay. sasantuhin ang Pangulo sino man ang utak sa kaso ng Walang sasantuhin ang Pangulo. Yan ang babala ng Marcos administration. missing sabungeros. Lahat daw ng sangkot tiyak na mananagot. Nako, yari. Lahat ng sangkot, mananagot, mga sangkay. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Hindi kikilingan ng Pangulo ang sino mang nasa likod ng missing sabungeros case. Ito ang siniguro ng Malacanang sa harap ng ugong-ugong na makapangyarihan ng mastermind sa krimen. Grabe. Makapangyarihan talaga. Kasi imagine ninyo, kailangan pang umabot sa 2025 para lamang pumabuksan. Ito, may mga bata pa po dito, mga sangkay. Pambihira. 34 at ang alam ko, hindi lang daw po 34. Sobra pa po, mga sangkay. Grabe tong Sino man, anumang katayuan sa buhay, kung sila man ay personalidad na kinikilala, wala pong sisinuhin ang Pangulo at ang administrasyon. yan na. Yan yung hinihintay ng nakararami ngayon. Yung mabigat na salita po talaga. Pero ang inaabangan ko talaga, yung mismong, ayaw kasi ni BBM mangialam din talaga sa, kumbaga, may mga tao po siya doon. Yun na po yung direktiba niya, mga sangkay.
walang santuhin. No? Pero hindi pa po siya nagsasalita talaga na direkta mga sangkay. Pero, alam na po natin yan, may mga tao si PBBM at itong si Pangulong Bongbong Marcos, hindi po yan masusuhulan ng kung sino. Remember mga sangkay, kung susuhulan siya, sabi ko nga, kung hindi na kailangan ni BBM mangurap. Dahil sa totoo lang yung pera ng mga Marcos, lagpas pa po sa kaban ng bayan. Wala pa po, barya lamang po yan. Yung pera ng gobyerno natin sa kumpara sa kung anong kayamanan ng mayroon po sila na nasa hundreds, more than 100 mga sangkay ng mga bangko na nagkalat po sa ating mundo. Yung Marcos wealth, wala yan. Barya lamang po yan. Tapos susuhulan ng kung sino. Malabo yan mga sangkay. Matindi po ang ating presidente. Hindi po mababasta-basta yan. Hindi po masusuhulan yan. Kung may dapat na panugutan, dapat lamang po maimbestigahan ng mabuti para mabigyan ng hustisya ang mga pamilya ng sinasabi nating missing sa Bongeros. Itinanggi rin ng palasyo na kilala ni PBBM si Julie Dondon Patidongan o ang whistleblower sa kaso na si Elias Totoy. Tumakbo raw si Patidongan bilang mayor ng Surigao del Sur sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas, ang opisyal na partido ng Pangulo. Sa ngayon po, wala pa pong nakakarating sa atin patungkol sa ganyang issue. Hindi bali po, ipaparating po natin sa Pangulo para po maging aware din po siya. Sa panayam ni Patidongan sa Billionaire News Channel, inamin nito na hanggang ngayon, wala pa rin siya sa Witness Protection Program. Sa takbo ng investigasyon, nakasalalay pa rin daw ang desisyon tungkol dyan sa Justice Department. Para Wala So yan po ang mabigat na ni-reveal ng Marcos administration. Walang sasantuhin ang presidente natin. Ni-reveal na po ni Attorney Claire Castro. Walang sasantuhin. So ibig sabihin, kahit gaano ka pa kayaman, kabilyonaryo, yari ka sa Pangulo. Hindi po yan naatras mga sangkay. Alam niyo nung panahon ni Ferdinand E. Marcos, yung tatay ni PBBM, sino mga nakalabang oligarko niyan? Mga Lopez. At marami pa pong mga oligarko, mga sangkay, na hindi po nakapalag sa kanya. Same, mga sangkay sa nangyayari ngayon. Kaya nga kahit po yung China, di ba? Hindi po inaatras na ni BBM. Marcos kasi yan. Bukod sa matapang yung mga yan, matalino mga yan, magpaikot mga sangkay kung ano po yung strategy na kailangan gawin dyan. So itong nangyari, yari talaga dito mga sangkay kung sino mang nasasangkot. No? Kung sino ang nasa likod nito talaga. Alam nyo na, mga sangkay, hindi masusuhulan ng presidente natin. Masyadong mabigat na salita yun at ito po yung kailangan talaga mga sangkay ng ating mga kababayan ngayon, yung ganung klaseng salita. Kasi ito nung panahon ni PRRD, nagtakal talaga ako. Di ba kayo nagtataka, mga sangkay? Bakit parang wala pong may gumalaw dyan? Basta alam po natin, may mga nawawala. Diba? Pero hindi po natin alam, mga sangkay, kung kung gumagalaw ba? Walang ganun mga headline eh. Diba, mga sangkay? Ngayon lamang po, 2025. O, ito mga nag-comment, mabuhay ka PBBM. Diyan ako bumilib kay BBM. Galit sa krimen, action agad. Dapat ganyan, di tulad ng iba dyan, puro bunganga lang. Mga mahihirap lang ang kinakaya. Actually, totoo mga sangkay. Ito mabigat to ha. Masyadong mabigat to kasi ang binabangga dito ni BBM, hindi po bastang tao. Isipin nyo, kaya pong pagalawin di umano ha. Yung Supreme Court, yung mga korte natin, at marami pong tropang politiko. Diyos mio, Marimar. O, ngayon, isa pa po, mga sangkay, sabi dito, itigil lang isabong. Actually, di ba? Pinabagsak ni BBM ngayon yung scatter, yung nasa 7,000 na mga ng scatter, palaro online, sugal. Tinanggal na po yun, mga sangkay. Pero syempre, hindi pa rin po yan mawawala hanggat wala pong sistema eh. Kailangan po yan, mga sangkay, rampant po ang gawin. Parang sa China kasi, hindi ka basta-basta makakapag
kagaya nito, sugal-sugal ka, malabo yan. Yari ka doon. Sa batas, pantay-pantay, may pera man o wala. Well, kayo ba, anong inyong opinion, mga sangkay dito sa mensahe ng Marcos administration? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.